for Ayaw sa extension. kita pa rin ba? Kita ba natin lahat? Hindi. Sa gabi nito, nakaranas na ba kayo na maimbitahan? Nakaranas na ba kayo na nagkaroon kayo ng invitation? Amen. Okay? So, ngayon ang pag-uusapan natin na isang mensahe, isang invitation, na ang sabi ay, teka lang ha? Okay. So, it is an invitation to encounter God or to encounter Jesus. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Actually, it is come, see, and know. Thank you, Lord. Let us pray. Thank you, Lord, also to Panginoon, O God, na, Lord, salamat na nandito pa rin ako nakatayo sa pulpito ito, Panginoon. Lord, to fulfill my duty, my calling, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, O God, na pinakita niyo sa akin at gusto ko pong maranasan din ang bawat isa na ang aming buhay ay nasa inyong kamay. We cannot tell what happened tomorrow or in a minute from now. But Lord, because you have us, especially it's all about you and not about us. Who we are in you, Panginoon, God, it matters. And Lord, we want na masundan namin or magawa namin ang mga dapat namin gawin, Lord God, bago man lang kami magpumanaw o umalis sa mundo. Salamat, Lord God, the privilege na ginamit mo ako. And Lord, patuloy na ito ang aking sasabihin. Whatever the invitations or wherever and whenever, Panginoon, I am here, I want to come and know you and see you, Panginoon, Lord, and experience your goodness. And Lord, I pray sa bawat isa ngayon, anoint the word and anoint their hearts. Ano man ang distraction, Panginoon, God, tinatalian namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. This is our prayer in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Nakakapanibago kasi hindi ito ang boses ko. Pakiramdam ko, hindi ako ito. So, tuloy tayo. Sabi dito, come and see. It is an invitation. Teka ha. Hanggang ayaw nilang makita kasi ito may kulit. Jesus. Wala. Amen. Okay, so, ano daw siya? Don't touch. Okay, sabi dito, come and see. It's an invitation to encounter God. A big word, invitation. Sabi ko sa inyo kanina, nakaranas na ba kayo naman nag-invite sa inyo? Okay, tingnan natin yung, ang gagaling ng mga, napakalaki na ng pinagbago or talagang mataas na ang ano ko ng sabi na yun. Kasi hindi lang mga singer, hindi lang dancer, but we have also actress. Okay, he can act. Okay, meron tayong dalawang klaseng invitation. Isang invitation, tingnan natin yung si Pastora G, nakatanggap ng invitation. Pastora G, basahin mo lang yan. Ayan na yung ano. Hindi mo kilala yung nag-invite. Isang invitation na hindi niya kakilala ang nag-invite sa kanya. Atin ka ba o hindi? Yung nasa kanya ko. Dito sa mga dito para makita ka. Pastora. O yan, dito. Pastora. Dito ka, dito ka.
Naka-receive ako ng invitation, hindi ko na kung saan galing. June 30, 2025, you are invited. Third year anniversary of Win Ilat by Sis Jem. Sino to? Sino mo yan? Hindi kilala. Kilala to, sino ba to? Dakwa agad kasi hindi ko naman siya kilala, bakit ako pupunta doon? Okay. Thank you. Another one? Another invitation? Dito ba may na-receive din akong invitation. Hindi ko pa nabuksan, pero alam ko na kung saan galing. Kasi maparu-paru. Mga butterfly. Wow! Sabi dito, sis, you are invited for third year anniversary celebration in November 25, 2025 at Ilat, Israel. Sister in Christ, Pastor Rabbi. Excited ako. Pupunta ako. I cannot say no. Dapat ang kapagawain ng Panginoon, ang sagot ko lagi dyan ay yes and amen. Kaya pupunta ako. Amen. Thank you sa dalawa nating anong tawag ito, recipient, sa dalawa nating invited. So dito ang sabi ng invitation, isang invitation that comes to you without your knowledge sino to. So sabi ni Pastor G, hindi siya pupunta kasi hindi naman niya kilala, di ba? So yung invitation dapat kilala natin yung nag-invite sa atin. Yung punta ka sa anniversary namin, hindi mo nga alam eh. Saan yung ilan? Di ba? Saan yung ilan? Sino to? Sister Gemma, hindi mo makilala si Gemma. Pero nakuha niyo yung difference. Yes. Pagdating dito kay Sister Janet, alam niya, dahil kakilala niya, ako na nag-invite sa kanya. Nakon? So this is the type of invitation. Sabi ni Jesus, come and see sa atin. So di ba, kapag kakilala natin yung nag-invite sa atin, alam na natin kung ano ang ating gagawin. Sabi ni Sister Janet, I will come. Sabi ni Pastor G, because Sister Janet knew kung sino ang nag-invite, pero si Pastor G, hindi niya kilala. A big warm open invitation to all. Ang invitation, it is a request or to ask, di ba? Yung parang gusto mong makasama or gusto mong i-ask siya, yung request mo sa kanya na makasama mo siya or maranasan niya kung ano ang naranasan mo. Kung mag-join siya, di ba? Ang invitation, it is a pleasure kapag ka-invite ka. Hindi kasi lahat invited, di ba? Sila lang dalawa, hindi lahat ay invited. So, pili ang ini-invite mo o pinigyan ang nakaka-receive ng invitation. So, dito sa pag-aaralan natin ngayon, it was, sabi dito, today's message is not about theory, tradition, or theology, ano it is about invitation. Diba? Paanyaya. God's invitation to experience Him. Ang gusto ng Lord ay maranasan natin siya. Ayaw niya hindi lang yung makilala, iba kasi yung head knowledge, gusto ng Diyos ang puso natin. Nakon? Sabi ng number 1 ay come. Diba? Sabi sa mga invitation, come and join. Nakon? May action. Ang to invite you is to have an action. Kailangan mong come to draw near to God. Kailangan mo from one place, pupunta ka sa Kanya. Di ba? From a distance, hindi mo siya mararanasan. Halimbawa, nakita mo lang, ay, birthday pala, o anniversary pala nila. Sorry kasi wala ako doon, di ba? Hindi ko na-experience kung gaano kasaya, hindi ko na-experience kung gaano kasarap ang pagkain, maging physical ng pagkain, luto nila, or yung sinabi ng pastor, or yung sharing doon, kasi wala ako doon. It means to come is to have an action. Kailangan mong pumunta or maki-join. Ako natin yun? It is an action or to draw near to God. Dito sa invitation ng Diyos sa atin, ang Diyos ang nag-initiate. Hindi tayo yung, Lord, come to my life, di ba? Siya ang una. Tinawag tayo dahil siya ang unang tumawag sa atin. Bakit tayo nagtataka? Ang dami ko ng sineran. Ang dami ng tumanggap. Ang dami ng nakaalam. Ang dami ng nakarinig. Birthday. Hindi pa nila panahon. Di ba? Kasi mayroon tayong kanya-kanyang panahon. Sabi nito from
Genesis to Revelation, God is always the one who's reaching out. Si God lagi, nung nawala si Adan at saka si Eva, di ba? After Adan and Eve sinned, God came looking after them. Bakit niya binigay si Jesus Christ to be Savior? To be our Savior? Kasi ganun tayo kamahal ng Diyos. Siya ang gumagawa ng action para sa atin. To come to Him and to draw near to Him. In Isaiah 1:18, God says, "Come, now let us reason together." Sabi din dito, Jesus said in John 6:44, "No one can come to me unless the Father draws near." Kung alam din natin yung kwento, di ba, sabi niya, sino ako sa inyo? Di ba, tanong niya sa mga disipulo, sino ako sa inyo? Yung mga nakatapos na lang dyan, yung nakabasa na lang dyan, alam natin yung kwento na to, di ba? Sabi niya, sino ako sa inyo? Ang sabi ni Pedro, ikaw ay anak ng Diyos. Pero ang sabi nga, kaya kayo nakalapit sa akin, dito sa 44, sa 6:44, kaya kayo nakalapit sa akin because unless the Father draws Him. Kung hindi pinagkaloob ng Ama na ilapit tayo kay Jesus Christ, hindi tayo makakalapit sa Kanya. Kaya don't be hard. Don't feel hard. Kung huwag kayo masaktan, bakit siya nararanasan ko yun. Parang ang sakit-sakit ng puso ko na, di ba? Makita mo siya nandun, makita mo. Yung alam mo yung, sabi ko, bakit ganun? Pero hindi pa pala niya panahon. Nakon? This is not just about working your way to God. This is about responding to His invitation. Ang gagawin natin ay kung papaano, hindi tayo nagsisipag tayo sa Panginoon, nagsisipag tayo, yung masipag tayo sa gawain, pero ang gusto ng Diyos, nagbibisaya ako, pero ang gusto ng Diyos ay kung paano tayo mag-respond, kung paano tayo sumunod, or kung paano tayo tuminag sa Kanyang paanyaya. Titinag ba tayo? Or parang, dito lang sa talaga. Diba? Mahal ako ng Lord. He can wait. Diba ganon? Halika, mag-impod ka. Halika, pumunta ka doon. Halika, humayang pa. Ang sagot, Lord, marami pa ako. Busy pa ako. Marami pa akong ginagawa. This is one way. Diba? Ganyan tayo. Asa ka na, Lord, I'm still young. Marami pa akong oras. Nakon? Pero antayin niyo ba na maging 50 plus? Na next few years, magiging 60 ka na bago ka maglipod? Like me? Sayang yung mga nakaraang araw. Diba? Kung hanggang bata ka, tinawag ka lang nun, go! Sagot agad. Dito, sabi dito, the prodigal son. Alam natin ang kwento nito, di ba? Na nung siya, the son left, siya yung parang iniwanan niya, di ba? Yung iniwanan niya yung tatay niya, dahil kinuha niya yung mana niya, in-spend niya sa labas. In-enjoy niya. Hindi masamang mag-enjoy, sabi niya. Pero, nung na-realize niya, sabi niya, babalik na lang ako sa tatay ko. Tayo, ganun din tayo. We are also prodigals. Parang gusto natin ganito lang, ay, saka na lang, marami pa akong gagawin. I want to enjoy life. Saka na ako maglilingkod, and still young. Tsaka, marami pa akong pera. Pero pag wala ka ng pera, may sakit ka na, o hud-hud ka na sa kalalapit, Lord, help me. Matapos natin sayangin ng ating katawan, matapos natin, kasi alam niyo kung bakit tayo nakasakit? Because of us, hindi natin iniingatan ang katawan natin. Nakon? So, pagka nandun na, sino ang sisisi natin? Lord, ba't ako nagkasakit? Bakit nga ba hindi? Kung ano-ano pinakain mo, di ba? Nagpupuyat ka. So, yung iba nga na nag-iingat, yung iba na pero ini-enjoy yung, alam niyo yung, what I mean is, dito sa prodigal son, siya ang nag-decide na bumalik. Pero after all, tayo, antayin ba natin na umabot tayo doon sa sitwasyon niya para bumalik tayo at sasabihin natin, Lord, babalik ako sa inyo. Pero dito sa prodigal son, kung maalala natin, ang sabi dito ay, hindi nagtanong ang ama niya, di ba? Hindi sinabi, oy, bakit mo yung malan? Nasaan ang pera mo? Bakit mo inubos yung pera mo? Bakit mo milagas? Bakit? Hindi. Nagkaroon ng reaction. Hindi nagkaroon ng ganun ang tatay. Ang tatay malayo pa yung anak. Nung nakita niyang papunta sa kanyang anak, tumakbo siya para sa loob ng anak niya. Ganun tayo kamahal ng Lord. Kahit na kung ano pa gawin natin, pero binibigyan niya tayo ng chance.
na dumating yung panahon na tayo ang mag-decide para lumayan sa Kanya. Di ba? God is not inviting the perfect. Lord, hindi ko pa kaya ngayon. Hindi pa ako marunong. O Lord, may kasalanan pa ako. Sabi nga, saan ako punta? Salanan sa impyerno. Hindi ko alam kasi makasalanan ako. Lahat makasalanan. Hindi alam na makasalanan lahat ng tao. Di ba? Na lahat tayo talagang subject na nandito tayo sa hell. Kasi lahat tayo makasalanan. Pero, God is inviting, the willing. Kahit na matalino ka, kahit na marami kang alam, kahit na sanay kang kumanta, sumayaw, mag-artista, sanay kang mag-preach, sanay ka lahat, napaka-able mo, mayaman ka, may pera ka, everything, meron na sa'yo. But if you're not willing, wala rin. Diba? It must be your willingness to respond. Is calling. Kasi pag pupunta ka doon, saka na, busy pa ako. O Lord, wala ako wala ako sa mood. Diba? Lord, hindi ako makapag-aral, hindi ako ganito. So, doon ang Diyos nakatingin sa puso natin kung how willing we are to follow Him. Diba? Jesus says in Matthew 11:28, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Bakit kaya ang inaanyayahan ni Jesus Christ dito yung mga nabibigatan, yung mga broken, yung mga nalulupay-pay? Bakit? Kasi ito yung time na nangangailangan tayo. Ito yung time na pwede tayong lumapit sa Lord. Kasi kung meron ka, buo ka, pakiramdam mo, you have everything, you lack nothing. Diba? Kapag bakit kailangan ko ng pera? Mapera ako. Bakit kailangan ko ng araw? Marami akong araw, marami akong bakit wala kang kailangan? But if this time that you're broken, you're heavily burdened, yun ang sabi ng Lord, come to me. Meron siyang paanyaya dito, come and I will give you rest. Yun ang napakaganda. Na kailangan, hindi tayo ang sabi, Lord, punta naman ako sa'yo. Naranasan niyo yung gano'n? Hindi tayo kumbinado ng kaibigan natin, pero sabi, punta nga kami sa inyo. Diba? Merong time na tayo magsasabi, Lord, punta nga ako sa'yo. Lord, gusto kitang makasama, parang may gano'n. Pero yung mas maganda yung siya ang nag-i-invite sa atin. Na ang sabi niya, come. Diba? Kapag in-invite ka sa bahay ng may bahay, uy, halika kayo, naganda ako. Halika kayo dito, mayroon akong ganito. Ang ganda na, alam mo yung masaya yung tahanan niya. Napakasarap pumunta sa ganon. So, kapag sinabi sa'yo ng Diyos, come and I will give you rest. Diba? Because He knows who we are at kung ano ang daladala natin. C. Dito, to personally experience God. Sabi dito, seeing means experiencing. Psalms 34:8, "Oh, taste and see that the Lord is good." Tingnan natin, may mga tayong artista. Tinatawagan ko yung artista number 1. At saka Sister Berry. Hindi rin kayo magkakilala. Sa akin, hindi mo kumaya. Sige dyan. Saan yun? Hindi makita sa yung mga ganda niya. Ang sarap nito. Sis, ano? Bakit ko naman titikman yan? Hindi naman kita kilala. Baka lasunin mo pa ako. Okay, thank you. Ito naman ko mas naman. Sis, alam mo, ang sarap nito. Ay, talaga, Pastora. Alam mo, matagal ko na itong hinimiting kaibig. Oo, sige. Try ko, ang sarap talaga. Lagi ako nag-experience dito. Oo, Sarap. sarap niyan. Oo, di ba? Yummy. Sarap. Thank you, Pastora. Thank you. Salamat at nagustuhan mo. Ano ba? Sorry na lang. Sorry. Sabi doon, taste. Diba? Taste and see. Ngayon, dahil hindi mo kilala kung sino yung nagbigay sa'yo, hindi mo talaga titikman. O taste and see what the Lord is good, diba? Kapag ako ang nagsabi, dahil kilala ko, susunod. At mayroon tayong tinatawag na trust dito. May trust issue. Parang, hindi mo kilala. O kaya naman, baka sinasabi lang niya na ganyan. Hindi naman pala.
Diba? Sabi ni Sister Del kanina, baka may laso yun. Kasi hindi mo kilala. Pero pag ikaw, nakakilala mo, ang in-invite mo, at sinabi mo, uy, tikman mo yung gawa ko. Titikim. Kasi nakikita din sa'yo at magkakilala ka kayo, nakikita din sa'yo kayo. Nakon? Sabi dito din niya sa binasa natin sa ating text, ay sa John 1:45 to 51. Philip tells Nathanael about Jesus and Nathanael is skeptical. Diba? Sabi natin natin kanina, remember, ang sabi ni Nathanael doon, may galing ba sabi niya, uy, nakita na namin ang Misaya. Sabi ni Philip, nakita na namin ang Misaya. Siya na siguro si Jesus na anak siya si Jesus na anak ni Jose. Sabi ni Nathanael, mayroong bang galing sa Nazaret na ganito? Kasi ang alam nila sa mga taga-Nazaret ay mga tao na walang matino o walang magandang mga galing sa Nazaret. Kaya sabi ni, alam kasi ni Nathanael, nagbabasa siya, parang sabi niya, mayroong bang Misaya na manggagaling sa Nazaret? Parang gano'n, di ba? Hindi, parang siya, pero hindi, dito sa term na to, hindi nakipagtalo si Nathanael. Nakawala niya yung saints, come. Sabi ni Nathanael ni Philip, come and see. Diba? Hindi siya nakikipagtalo. Tayo din, once we invite somebody, kapag, uy, sama ka sa church, ano mayroon? Come and see. Diba? Alam nyo, God is so good to me. Gusto kong ma-experience siya. Paano? Come and see and taste and experience God. Kasi kung hindi mo maranasan, mga kapatid, kahit 10 taon ka nang nakaupo dyan, hindi mo masasabi sa iba, come and taste the goodness of God. Amen. Diba? Amen. Kasi kung hindi ko natikman yung asukal na to, palangpal. Kung hindi ko tinikman kanina, baka asin, di ba? Kaya ko sinabi na tikman dahil alam ko, slika, yan, ang galing. May pasabog ako. So, kailangan mong maranasan. Kailangan, sabi ni Philip, halika, tingnan mo. Yung paanayan ni Philip kay Nathanael, hindi na siya nakipag-ano, ha? Mayroon bang mga gano'n? Sabi nila, mayroon bang taga-Nazaret na magiging na ano? Tapos sabi ni Philip, come and see. Gusto ni Philip, sabi nila, ikaw, tignan mo, danasin mo. Ganon din tayo. Kasi kapag tayo ang naghimay-himay at ipiniliwanag pa natin, pwedeng sabihin nila, kahit na, this is my testimony. Ako nakaranas. Uy, alam niyo, ginawa sa akin ng Lord talagang miracle. Diba? Hanggang simpatya lang kayo. Talaga? Uy, alam niyo, si Pastor Rani, siguro wala na siya ngayon kung hindi miracle ng Lord, kung hindi kamay ng Diyos ang may hawak sa kanya. Pero ako, iba ang ramdam ko, iba ang kasi naranasan ko, I taste the goodness of God. Diba? Andun ako ako yung muntik ng mamatay. Pero, nakita ko ng, wow, sabi nga nung wala kang gasgas. Pero, alam niyo ba kung paano ako dinribble? Yung dribble talaga na dribble na parang, sinalpok ako ng alon. Na pagkatapos ko ng 3 dribble, kasi sa bawat dribble, sabi ko, in Jesus name. Pagkatatlo, sabi ko, nasaan ako? Tinignan ko agad kasi yung kasama ko, 2 kami magkasabay, duguan siya. May dugo siya dito, may tahi siya dito, may gasgas siya dito. Ngayon nakasaklay siya dahil mayroon siyang dito. Hindi naman balik. Pero mayroon ako parang lang, may maliit daw pero kailangan ilang buwan din yun dahil hindi basta-basta. So nakasakit. Ang pasaan niya ito nakalaki. Sabi ko nga, gusto kong ipakita sa inyo pero huwag na lang. Ngayon, the goodness of God there is ako, wala. Pero mayroon akong pain dahil sa dami na nag-x-ray sa akin, wala daw, okay, go. Sabi ko, masakit ang ulo ko, meron akong bukol, reality talaga kasi sumal kami. Mararanasan mo yun, pero nandun pa rin yung 100% na protected ako. Na God protected me from that. Na pwedeng siya man, yung kaibigan ko, alam nyo, plakda siya. Wala yung kanyang wala yung kanyang salamin. Tapos, yung salamin niya, may salamin siya na, yung daily, nakasalamin na siya pero bata pa rin siya. Kung yung salamin na yun, sabi ko, let us make it a bit more exage. Diba? Exage natin ng konti, Diyos, sabi ko sa kanya. Paano kung konti pa? Diba yung nalakas ng konti? Kasi wala naman siyang malay. Tapos kung nalakas ng konti, siguro wala tayo dito.
Kasi kung nalakas ng konti, sabi ng asawa, hindi nga malakas eh. Hindi ka ako malakas, may speeches ng asawa mo. Sabi ko sa kanya, kasi sa kanya hindi malakas dahil wala daw akong gas-gas. Naku, kung malakas yun, may tama ka rin. Sabi ko, sabay kami. Diba? Sabay kami. Pero sa kanya, ano pa rin, mild pa lang din. Kasi nung nagpunta kami sa orthoped, ang mga kasabayan namin may mga nabangga, may mga ganito, may mga simento ang paa. Talaga makikita mo na worst. Tapos yung iba, di ba? To the worst na mamamatay pa. So sabi ko, if you are going to taste it yourself, doon mo palang masasabi, this is the goodness of God. This is the love of God. This is the protection of God. And this is the miracle of God. Kung hindi ko natikman, bakit? May nagtatanong, di ba? Pastora, bakit? Di ba? Sabi nga, may mga bully din yan, may mga basher. Siyempre, artista tayo, yung mga basher. Pastora yan, di ba? Bakit naranasan? Bakit ma-aksidente? Sabi ko, lahat naman namamatay, di ba? Kanya-kanya lang ng pagkabatay. Baka hindi lang aksidente ang sa akin, I don't know when. Pero sa akin, bakit pinaranas? I also ask. Kasi di ba, pag may narinig ka muna, tanong ako, Lord, bakit? May pinaalala sa akin ng Lord. Kasi meron akong prayer na may doubt ako, Lord, kaya ba ito? Parang hindi ba tayo mapapray? Parang gano'n. Parang wala na akong sa prayer na baka hindi. Baka Tapos sabi ko, nung pagkatapos nun, ang sabi ng Lord, ito ka lang. Konting-konti lang ako ang may hawak sa'yo. So why doubt? Why doubt? Bigay natin sa Kanya. Bahala ka Lord. Basta ako, sabi ko nga ngayon, no more question, tuloy. Diba? Kasi you have to taste and see that the Lord is good. Hanggang hindi ko nararanasan, matagal na gusto ko din, pero iba pala yung pakiramdam na ikaw ang nakakaranas, ikaw parang halikayo, tikman nyo ang natikman ko. Diba? Ang sarap nung halikayo, ang sarap ng may Diyos. Halikayo, kahit pala mamamatay ka na, buhay ka pa. Ang sagot ko, it's not yet my time. Diba? It's not yet my time. Hindi alam ng mga anak ko. Kinabukasan, nasa bus ako, sabi ng bunso ko. Ano daw nangyari? Sabi ko, sinong panganay ko ikaw magsabi, sabi ko. Wala, okay lang ako. Hindi nga, ano nangyari? Huwag mo ako kausapin muna dahil nasa bus ako. Maingay, kasi parang, tapos habang nasa bus, na-aksidente kami kami ng taxi. Uwi ka na? No. Di ba yung ganon? Kasi, alam mo yung much more, yung longing mo, much more yung desire mo na maglingkod. Kasi kung tayo, mga Kristiyano, we are ready. Anytime, any moment, pwede na tayo pumunta sa Kanya eh. Yes. Anytime. Kasi kung dating na nga siya, rapture will happen in suddenly, di ba? Bigla or kahit anong oras. Ngayon, iba yung mga wala. Saan sila pupunta? Especially yung mga mahal natin sa buhay. Kaya may gagawin tayo. Those who taste and experience and see the goodness of God, you have a duty to do. Amen. Hindi kayo pwedeng nakaupo lang dyan. You're going to do something. Okay? Wala na akong oras. Sabi dito, you will never fully experience God from a distance. Pag narinig mo lang, kung yung asukal na to, sabi ko, alam niyo matamis ito. Pero hanggang hindi niya tinikman, katulad ni Del, nung tinikman niya, noon niya palang nalaman, oo nga, gusto ko man, di ba sabi ni Del, gusto ko nga, matagal ko nang gusto yan. Pero, desire lang. Hanggat hindi mo matitikman ang goodness ng Diyos, hindi mo masasabi, I really tasted the goodness of God. Amen. Nakuha niyo yan? Ganon ka-importante ang drawing near to God. You must come close and see it yourself. Kailangan ikaw ang pumunta. Hindi mo pwede sabi, Pastora, ikaw na nga lang ang matin mo na. I-relate mo nilang sabi, hindi pwede. Pag sinabi ni Pastora, punta tayo at ating tayo, may pupunta tayo, go. Kasi kung hindi, iba yung si Pastora ang mag-relate, iba yung ikaw mismo ang makaranas. Nako? Sabi dito sa Psalms 27, one thing I ask of the Lord, that I may dwell in the house of the Lord, to gaze upon the beauty of the Lord. Pag doon nakatira ka sa Kanya, pagka nakasama mo ang Diyos, you can gaze, you can maranasan mo at makita mo ang kagandahan ng Diyos. Diba maganda? Napakaganda niya. God wants you to show, God wants to show you His glory, His grace, and His goodness.
Hindi yung naipapakita ng Diyos sa'yo na kung gano'n siya kaganda, kung malayo ka sa Kanya. Ang sabi doon sa, pakinggan natin sa anniversary, ang sabi doon, we must stay holy and godly to the Lord para maranasan natin siya. Di ba? Pero kung hindi, kung malayo tayo sa Lord, alam natin na kasalanan at ang hindi pagsunod sa Kanya ang nakakapag-separate sa atin. Akala lang natin, mga kapatid, akala lang natin. Pero mahal tayo ng Diyos. Amen. Dahil sa kabila ng ating kasalanan, sa kabila ng ating mga pinaggagawa, sa kabila ng ating hindi pagsunod sa Kanya. Nako, nandyan pa rin siya. He's still wanting us. Siya pa rin ang kumahawak ng lubid to draw near to us. Di ba? Pero, pagdating... Okay? So dito ang ibig lang sabihin ng Diyos ay kailangan mong maranasan ang goodness niya ang goodness ng Lord kapag malapit ka sa Kanya. Thank you. Kapag malapit ka sa Kanya. Pero kapag malayo ka sa Kanya, hindi. Yung LDR, masarap pa rin at maganda pa rin magkatabi kayo. LDR, mga ano yun? Long distance relationship. Kaya bakit na marami ang LDR na nasisira? Marami ang tahanan na nasisira. Reality, mga kapatid. Iba pa rin yung ikaw ang nagmamanan sa pamilya. But the goodness of God is sa atin ang mga nanay na nandito ay celebrity mothers. Nakikita pa rin natin ang goodness ng God dahil inialagaan sila, hindi sila, ibig sabihin nandun pa rin yung kanilang yung protection ng Diyos sa bawat isa sa atin. Even from a distance. Kasi meron tayong tiwala sa Diyos. Nakikita natin kapag nandun tayo sa Lord, talagang hindi na tayo pababayaan. Hindi na tayo iiwanan. Kailangan lang, meron lang siyang mga mensahe sa atin para hindi natin maranasan yung goodness, yung grace, yung glory niya kapag malapit tayo sa Kanya. Okay? Now, no. Kailangan daw natin kilalanin. It is a deep relationship. Sa Jeremiah 24:7, I will give them a heart to know me. Sino daw ang naglalagay sa atin? Siya. Sabi nga ay nakaukit na. Yung bang meron na tayong kulang, meron ng space sa puso natin, or meron na tayong alaman na mag-hunger tayo to know Him. Na dapat maalaman natin na siya ay Diyos. Kailangan natin yun. Sabi dito, God desires a relationship, not a religion. Hindi, ay, ano naman sis, saan ka namatay ka? Ako nagbiruan ang tanong ko, gano'n naman eh. Hindi ako nagpapaligoy-ligoy, totoo lang. Pag namatay ka ba sa ako, sino ba nakakaalam? Ay, sa Bible ka ako may sinasabi. Kaya, sino ang susunod sa akin kung gano'n ako taray? Diba? Kung sis, ganito lang, pag namatay ka ba saan ka pupunta? Kung di matakot naman yun. Diba? Sabi kasi sa Bible, may impyerno, may langit. Alam mo kung saan ako? Hindi. Eh, dapat alamin mo. Dapat alamin mo kasi nga lahat tayo mamamatay. Parang ang aba naman. Kasi, di ba? Maganda na yung ganun ka, no? Kasi, ang gusto ng Diyos, ay sis, alam mo, sa langit ako, sure ako. Bakit? Nagdadasal ako araw-araw. Abay, wala naman akong pinatay. Abay, wala naman akong kasalanan. Abay, namimigay din ako. Nagpapakain ako. Di ba ganun? Wala siya kasalanan. Sa langit na sila. Because this, di ba, mayroong action. Ngayon, sabi ko, hindi eh. Kahit na ba, bigay mo pa yung ng yaman mo. Pag namatay ka, sa ano ka pa rin, sa impyerno ka pa rin. Bakit naman? Talaga ka kung may impyerno, wala namang nakakaalam. Meron. Di ba, yung gano'n? Meron naman talagang nakakaalam. Dahil nasa sulat sa Bible yan. At meron ka kung langit at impyerno. So, mag-usapan pa ba? Ang gusto ng Diyos ay relasyon. Ganun kayo. Yung talagang unconnected kayo. Bestie. Hindi ka man, bestie, best friend. Diba? Kahit na, hindi ako nakapag-pray. Pero, alam ng Lord yun. Pero, kapag kayo, diba, pag maghapon na hindi ko nakausap yung partner mo or yung best friend mo, ano kaya nangyari sa kanila sa maghapon? Ganun lang Diyos. Kailangan sa relasyon, meron tayong laging communication. Diba? Kailangan malapit tayo sa isa't isa. Yun ang relasyon. Sabi dito, Moses didn't settle for God's word. He wants God's ways and he wanted more of him. God himself, na wala na naman. Dito, ang sabi dito ay,
ang hindi si Moses nagsaan na ano na hanggang doon lang. Gusto ni Moses na makita, sabi niya, gusto kong maranasan na ikaw nga yan. Di ba doon sa ano? Naranasan niya ang goodness ng God, naranasan niya ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakita niya talaga. Don't stop attending church or being a good Christian. Huwag kang, okay, umaattend ka na, mabait ka, ginagawa mo ng lahat, pero huwag kang mag-stop doon, ligtas na ako. Iba pa rin yung may deeper relationship ka, at iba pa rin yung maranasan mo. So, mga kapatid, I'm telling you, parang noon okay lang ako, pero nung naranasan ko talaga yung na-accidente ako, the time na sabi ko, Lord, I will give my own. Ilang linggo na ako, ito ba isa? Ilang linggo na akong walang kita. Wala talaga dahil hindi ako makapagtrabaho, masakit o kaya, alam niyo ba, hi ilat, talagang napakabuti ng Diyos sa akin. May mga pumupunta, may dalang grocery. May mga pumupunta, may lutong pagkain. Sabi ni Jenny, Mami, araw-araw pa naman may supply. Di ba? The goodness of God. Pumupunta, may nagpapadala ng pera upang grocery mo. Wow! Talaga, may kita mo, may yung isang kaibigan ko, hindi na maakit ng gano'ng pataas ang ganda, diba? Third floor yung amin. Pumunta siya. Just to say, kaya nakakahiya na yung pinipigyan nila ng pagkain, sinusupplyan nila, ay naglalakad na. O, diba? Ako nang dumadalaw sa kanila. Okay ka na ba? Pero goodness of God, binibigyan, yung, diba? Binibigyan ng Lord. O, wala kang makain. Ang dami pagkain sa'yo. Kasi ang daming nagbibigay. Diba? Glory to God. Sabi dito, go deeper and know God. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo maipapatutuo ang Diyos. Nakon? Spend time, scripture. Hear His voice. Magbasa. Magbasa tayo ng magbasa. Kayo, I'm so proud of it. Talagang gusto ko yung nilagot na yun dahil meron kayong scripture reading. Praying na someday somehow lumago din kami. Then pray to share your hearts and listen to this. Kapag nagpe-pray ka, ano po? Lord, talagang gano'n. Ang sarap na mag one-on-one kay Lord, na ikaw wala kang, yung ikaw lang, maranasan mo siya, manalangin ka kung ano gusto mo, sa'yo lang, ilabas mo lahat sa Kanya. And then you can hear Him through your heart. Nakakalma ka, parang kahit na mukha ka ng na uhog at di ba yung pag umiiyak ka, talaga tumutulo lahat, hindi mo alam, wala ka ng boses, pero pagkatapos mo, there is peace. Kasi, He embraced worship. Draw near to His presence. Alam natin that worship is everyday, is our daily life. Ang ibig sabihin, let us give our heart to God. Kasi huwag na tayo magpasiligoy-ligoy pa. Huwag na tayo magpasikot-sikot pa. Kasi hindi na natin alam, di ba? Huwag na, sabihin natin, ay Lord, kasakal na, or ito muna ako. No. Now is the time. Because tomorrow may be not yours. Diba? One day at a time. Baka mamaya diba kami, nag-ice cream lang kami. Ang ganda pa ng usapan namin, mayroon pang isa. Yung kaibigan ko na yun, may dalang kutsilyo na kitchen knife. Ngayon, ang lalagyan niya, nakita niyo pinagbigay niya sa baby na pouch na maliit. Ganun lang kanipis na may string. So nakaganyan sa kanya yun. Dahil manguha kami ng talbos ng kamuti. How good it is na yung bag na yun ay luminis sa kanya, di ba? Kasi kung iyon ay tusok, kitchen knife. Dahil pagbuha ng talbos ng kamuti. Nako? Tapos isa pa yung, sabi ko, yung glass mo, kung iyon ay nabasa at lumusot sa mga kanya. Di ba? Kaya napakabuti talaga. Siya man nagpapatutuo. Maganda rin ang patutuo niya. Talaga sabi niya, thank you, Lord. Diba? Ibigay natin ang lahat. As you know Him more, you trust Him more. Kapag nakilala natin ang Diyos, unti-unti, more pa more. Mas nagtakas tayo, mas nai-inlove tayo, at nare-reflect sa atin. Nakikita na yung bagong Diyos sa buhay natin. Hindi na yung ikaw yun. Nababago tayo araw-araw through the goodness of God. Kasi yung lagi natin sinasabi, yung lagi natin pinagpipray, o lagi natin nababasa, tapos kasama natin siya, lagi ka na lang nagganyan, nag-TikTok. Speaking of TikTok, may nag-TikTok, oy, TikTok nyo, baka naman pwedeng worship song. Diba? Kasi, ang daming nanonood kapag hindi worship. Ang daming nanonood kapag mag-share ka ng Word of God.
o konti lang mag-i-amen o magbabasa. Pero pagka mag-share ka ng mga kalukuhan, ba? Agad-agad. 1 minute, 1 million. See? Kasi ito na yung mundo natin ngayon. Nandito na tayo na talagang tinatakpan na ang kabutihan, tinatakpan na ang Lord. Kaya tingnan mo, ilan lang tayo. Napakadami ng tao sa labas. Pero nasaan sila? Dapat alam natin kung nasaan tayo. Come and see. Teka lang ha. Ano na, bilisan na natin, the empty tomb. Bakit kasama ang empty tomb? Bakit naman kailangan parating kasama dito yung maranasan? Kasi Christianity is not only faith. Those founder rose from the dead. Yung founder natin, si Jesus Christ, na pinapakita sa atin na buhay siya. Magpakatotoo tayo because the resurrection isn't, hindi yan katang isip. Hindi yan, ano yun yung mga sa wikain, yung mga lumang kwento. It is witness by over 500 people doon sa unang, ano na yon, na nakawitness ng kanyang mag-resurrect. Do not worship a dead creature or a dead guy. We serve a risen King. Diba? Buhay siya. Siya ang pinaglilingkuran natin. The empty tomb proves that no situation is truly hopeless. We have hope, and that is our blessed hope, yung pagdating niya. Kasi alam natin na nabuhay siya, so we also will live forever with Him. Come and see, pag naranasan daw natin, naranasan mo, katulad ko naranasan ko, I can't zip my lips. I can't stay here and say, oh, salamat Lord sa ginawa niyo sa akin. Thank you Lord, buhay pa ako. I have to go and tell the world. Nakon? Hindi ka pwedeng umupo lang. Hindi ka pwedeng sabihin lang na, dito lang ako. You have to be a testimony. You have to share what you have tasted. You have to share what you have seen. And what you have to share what you have experienced. Diba? Yung iba nga, hindi ka magsalita, pero nakikita na sa'yo. Or mas pa kaya kung ikaw ay nagsalita, ka, sama tayo. Yung iba, nag-extra sila, nagbibigay sila papakain sila, punta tayo sa kapihan. Tapos, alam mo yung, make extra effort. Make extra time. Make extra. Lord, sino yung ibibigay mo sa akin? Sabi doon kay Pastor Jill, kahit isa lang. Diba? Kahit isa lang sa isang taon. Ilan na tayo by the anniversary? Ang sabi noon, sige, may isa sa bawat anniversary. Tingnan niya natin sa anniversary niyo kung meron kayong isang makasama. And then, alagaan mo isa na yun. Kapag inalagaan natin yun, at it is the will of God, magmumultiply tayo. Pero kung hindi tayo magsasalita, nothing. Sabi dito sa John 4:28, come see a man who told me that I will never ever leave. Can this be the Christ? Sabi dito sa John. Now, tingnan mo nga kung ito na si Kristo. So, kailangan nating maranasan. Transformed by grace, the woman becomes a missionary to her town. Come and see, she says, and many believes. Diba? Natatandaan niyo yung babae sa balon? This is it. Sabi niya, na-enkwento ko yung siya na siguro yung Messiah. Diba? Can this be the Christ? Pero hindi siya tumigil doon kasi alam niya, naramdaman niya, na-encounter niya eh. Pumunta siya sa mga kababaihan doon, pumunta siya sa may pinakataon nila. Ang sabi niya, huwag kayo, kasi nakita ko siya. Come and see. At dahil sa ginawa niya, marami ang sumunod, marami ang nakaranas kay Jesus Christ. Hindi niya sinusolo. Kaya mga kapatid, kung mayroon na tayo naranasan natin, hindi ako naniniwala na hindi niyo naranasan ang Lord dahil nandyan kayo sa upuan niya. Nakon? Kasi kung hindi niyo pa naranasan, bukas na lang, nakakatawa. May ubo ko, pisipon ako. Diba? Sama ang pakiramdam ko. Pero dahil nararanasan niyo, sumusunod kayo, so don't be quiet. Go and tell. Okay? So the Bible's invitation was always been simple. Napakasimple lang ng invitation ng God. To the seeker, sa mga naghahanap. Sa mga naghahanap, yung wala pang Kristo, yung hindi pa nakita ang real salvation, come and see. Inaanyayahan namin kayo na maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Sa mga skeptic, nakakatulad ng kay Nathaniel, ano mga born again na yan? Eh, tingnan mo naman ang mga buhay nila.
Abay, ang tataray, ang mga born again lang sa pangalan. Come and see kung sino kami. Hindi man nila maranasan si Jesus Christ, but we can be the Christ to them. Yung mga malulungkot, napapagay, yung mga broken, yung mga may pinagdadaanan na hindi nila alam if there is hope. Come and see. Kayo ang makakaranas that there is hope. Kayo ang makakaranas na may solusyon ang lahat ng problema. Kayo ang makakaranas that this life is just here on earth. Meron tayong second life. Come and see. And to us, sa mga saved, this is for us. Go and tell. I dare you. Go and tell. Kasi kapag hindi nyo ginawa, ituturo nila tayo, halimbawa, mayroon kang kapitbahay, nandun siya sa impyerno. Nakikita kasi, di ba, yung kay Lazaro at sa akin, no? Kaya doon sa rin, sasabihin niya, Hoy, Brother Edison, ba't ka nandyan? Bakit hindi mo sinare sa akin? Sasabihin ni Edison, busy ako. Ako lang talagang papatugtog ng church. Ako lang sa church. Busy ako, kapatid. Di ba? Masasaktan tayo. Kasi, tayo nandun tayo sa langit, nakikita natin sila nabihirap doon. Diba? Paano yung mga kapatid natin, mga balat sa buhay kung nandun sila tapos salino tayo? Kasi hindi namin sa atin. Kasi hindi natin ipinamalita, hindi tayo sumunod sa ating sa Great Commission. Alam niyo ba yun? Matthew 20? Ano yun? Sabihin niya natin? Go and make disciples. Baptize them in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Diba? Sumunod tayo doon. Kasi marami ang maliligtas. Ayaw ng Lord na mayroon mapapahamak. Tayo ang gagawa noon. Kasi tayo na ang representative ni Jesus dito sa lupa. Tandaan nyo, makikita nila tayo. Sasabihin na, Sister Lenny, nakita ko na magdidila, ba't di mo sa akin sinere na mayroon pang palang Christ sa buhay mo. Nako? Sister Eds! Hoy, ang dami-dami. Hoy, ikaw pa naman yung busy-busy sa basketball. Bakit di mo sinabi sa akin? Wala na? Okay, oo, di ba? Yung mga ganon. Sa mga kapitbahay nyo, huwag kayong, yung bang lalakad. Sabi mo, uy mga babae, lalakad mo naman. Sis, huwag na tayo sa church, susunod sa mama. Biglang din naman ang kunting lang. Kahit siya may problema, parang walang problema, Pero nakikita naman natin may problema. Pero bakit masaya pa rin? Diba? Makita sa'yo na, bakit gusto niyo sumama sa akin? Alam ng Diyos na we are willing. Kasi kung time na nila yun, talagang dadalhin sila dito. Pero kung hindi pa nila time, ang sabi ng Lord, keep planting. Keep seeding. Just plant. Mga konting bagay, na kapag nagbigay ka ay may kasama, alam mo, God loves you. Huh? Wala kang nagmamahal sa akin. Diba? The realization of there is God. Kaya to the saved, to the believers, to the followers of Christ, to go and tell. Hamon niya na, kailangan go and tell. Come, see, and know. To the unsaved, come and see the Savior who knows you and loves you. May nagmamahal sa inyo. At kahit hindi nyo sabihin, mahal kayo at kilala kayo ng Lord. Kahit na mga hindi pa kayo saved, alam ng Diyos bago pa kayo isinilang, alam na ng Diyos at kilala ka na. To the discouraged, yung mga, malaloko, yung mga depressed, come and see the one who weeps with you and walks with you. Ang Diyos ay nakikidalamhati sa atin. Katulad ng pakikipagdalamhati niya sa mga kapatid ni Lazaro. Diba? Jesus wept. Alam niya ang nararamdaman natin. And to the believers, go and tell. Tell someone, come and see what Jesus has done for me. Kailangan nyo na, did you truly, tayo ang tanong, did you truly came, so and tested, knew and met Jesus? Amen. Nasa kamay? Amen. Okay. Then, if you really met Jesus, you can help but invite others. Amen. Bakit hindi kang nag-amen? Amen. Ngayon ang tanong, sino ang ini-invite niyo? Sino? Amen. The non-believers. Okay. Mayroon ba kayong ini-invite sa mga panahon ngayon? Amen. Parang hindi lahat. Amen. Okay, kung wala pa sa isip, o magtanong kay Lord, sino? Sa alam niyo mga kapatid, our family is the first.
Amen. Natin silang Amen. dalhin. Kasi sila ang, ano di ba? Sabi nga, family, sa pamilya natin, kung hindi mo sila maabot, pray. Lord, bigyan niyo sila ng mga tao, mga missionary, mga lingkod mo na magdadala ng balita sa kanila. Kasi sa iba ka, Amen. di ba? Sa iba ka. Diba, ako dito sa iba ako, but I'm praying for my family too. Huwag natin pabayaan na hindi natin i-share. Too good to share. Di ba? Nakakalungkot kung hindi. Para tayong nagtago ng pagkain sa baol at hindi natin nilagay sa ref. Napanis at itatapon lang natin. Sayang, the goodness of God is unfathomable talaga. Hindi mo masabi. Ngayon, Jesus is not hiding. Hindi, nasa inyo siya eh. Paano siya mag-hide? Nasa puso natin siya. Kung nakikita tayo ng tao, nasa atin. But Jesus is just waiting. Waiting for someone willing to respond to His call. Amen. Are you willing? Amen. Come to me. Sabi niya, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Ito lang, sabihin lang natin sa mga kapatid natin, sa mga kilala natin, inaanyayahan ka ng Lord. Akala niyo lang nakangiti, pero ang daming problema naman yan. Akala niyo lang, basta ang dami. Kasi nga, nakita natin may nagpapakamatay, nang hindi natin alam, bakit? Kasi mayroong hindi nag-stand. Diba? Mga kapatid, before I close, this is the last. You are invited by Jesus. If you are invited, are you coming? Yes. Sa mga unsaved, are you coming? This is our invitation. Please, God invited us, or God invited you as well, to see, to know, and to experience His goodness. His Amen. goodness. Kasi kailangan nilang maranasan ang ating nararanasan. Sabi nga sa invitation kanina, kung hindi nyo kilala, hindi kayo susunod. Ngayon, si Jesus Christ nagpapakilala through you. Hindi nila kilala sila si Jesus Christ, di ba? Alam lang nila yung mga kasama natin, yung mga kaibigan natin, si Jesus Christ yung nakapako sa cross. Nasa harap namin, di ba? Yung nandun siya sa Last Supper. Yung baby Jesus, yung Nazareno, yun lang alam nila. They just know them by head or by knowledge. Pero hindi nila naranasan by heart. Hindi nila nakita at hindi nila alam o hindi nila na-experience. Kaya ipapakilala ninyo kung sino si Jesus Christ through your life. Amen. Amen. God invited us to experience Him. Huwag na pong maranasan ng bawat isa. Let us pray. Thank you, Lord, sa oras ng Panginoon. Lord, thank you sa inyong salita, O Lord God. Lord, I pray na doon sa mga nakaranas na, those who tasted you and to know you, and Lord, those who see your goodness and experience them, we pray na hindi sila magtakip ng kanilang mga bibig o hindi nila isip ang kanilang mga labi, Panginoon. Bagkos, they will go and share, Panginoon. Let their feet work for them and let their tongue share the goodness, O Lord God. The goodness, your goodness, Panginoon. At Lord, doon sa mga hindi pa, wala pa sa inyo, Panginoon, we pray, Lord God, gamitin niyo kami to invite them as you invite us to come and see your goodness, Panginoon, Lord God. Lord, kung paano niyo kami nanyayahan upang makilala kayo, we pray, Lord God, na maranasan din nila. We pray, Lord God, na makita nila kung sino kayo. Maranasan nila. At Lord, malasahan nila ang pag-ibig mo sa amin. We thank you, Father God, for this time. Seal this in Jesus' name. Amen.